May gusto akong itanong sa inyo. Hindi ito tungkol sa investments, hindi ito tungkol sa stock market. Ito ay tungkol sa isang tanong na mabigat sa pakiramdam at puso ng maraming Pilipinong nasa edad 55, 60, 65 o pataas. Kung bukas ay tumigil ang sweldo mo, paano ka mabubuhay? Hindi paano magiging mayaman, paano ka mabubuhay ng may dignidad? Nang hindi nag-aalala sa paggising mo sa umaga, nang hindi nangangailangan ng tulong sa bawat bills na dumarating, nang hindi nagiging pabigat sa mga anak mo. 4,923, yan ang karaniwang tinatanggap ng mga SSS pensioner bago ang 2025 reform. Kahit makaraan ng 3 taon na pagtaas ng pensyon na 6,548 na average, ang basic retirement expenses ng isang Pilipinong senior citizen, 15,000 pesos hanggang 25,000 pesos kada buwan. Yan ang difference at yan ang kadalasang dahilan ng takot ng nagsisipag-retire. At yan ang susolusyonan natin ngayon. Ako si Captain Chris Cervantes, dating seafarer, ngayon ay financial planner at kasama mo sa paggawa ng mas maaasahang kinabukasan. Ito ang pinaka-importanting financial episode na gagawin ko para sa ating mga senior at pre-retirees. 20 minutes, walang filter, pure data, stories at konkretong hakbang. Planadong buhay sa Cardinal Buoy, laging may gabay, hindi ka mawawala. May isang paniniwala na gusto kong baguhin natin ngayong araw na ito. Kapag sinabi mong retirement, ang unang pumapasok sa isip ng karamihan ay may SSS naman, may GSIS naman, may pension naman. Okay yon. A pension is only one source of income, not a complete retirement plan. This is one of the most dangerous misconceptions about retirement in the Philippines. Yes, ang pension ay nagbibigay ng income, pero hindi nito sinasabi kung gaano katagal mabubuhay ng maayos sa income na yon. Tignan natin kung bakit at tutukan natin ang kwento ni Aling Linda sa buong episode na ito. Si Aling Linda, 63 years old na retiree at tumatanggap siya ng 18,000 pesos na retirement pension. Pero ang kanyang gastusin kada buwan, groceries 9,000 pesos, utilities 2,500, maintenance medicine 3,500, pamasahe at miscellaneous 1,500 at nag-aabot pa siya sa pamilya niya ng 1,500 pesos. At ang total neto ay 18,000 pesos. Kaya ibig sabihin, walang natitira sa 18,000 pesos niyang pension. Ang masakit, wala siyang emergency fund, walang healthcare fund, wala ring investment. Kaya isang pagkakasakit lang, sigurado magiging krisis ito. At ito ang kwento ng milyon-milyong Pilipino. Hindi sila nagkamali. Nagtrabaho sila ng buong buhay, nagbayad ng SSS, nag-ipon ng konti, ngunit walang nagturo sa kanila kung paano gumawa ng sistema ng retirement income na dapat hindi lang iisa ang source, kundi dapat maraming pinanggagalingan ang retirement income. Kaya ngayon, yan ang ituturo ko sa episode na ito. Para mabuhay ng may dignidad sa retirement, 3 bagay ang kailangan natin. Hindi milyong pisong retirement portfolio, hindi komplikadong investments, 3 simple pillars and most of which are not properly in place. Pillar number 1, protection. At kasama sa protection, una ang emergency fund. At ito ay hindi para sa mga mayayaman. In fact, kung hindi ka mayaman, mas kailangan mo ito. Kung 18,000 pesos ang pension mo, ang target na emergency fund ay 108,000 pesos hanggang 216,000 pesos. Yan ang 6 to 12 months ng expenses mo. Ilagay ito sa high-yield digital bank, hindi sa regular ATM savings na 0.25% lang. Kailangan mo din ng life and health insurance dahil isang pagkakasakit lang, ubos ang ipon mo. At siguradong ayaw mo namang abalahin ng mga anak mo na ipagamot ka sa panahong mangyari ito. Kaya kumuha ng life and health insurance habang okay pa ang health status mo bago ka mag-retire. Yes, libre ang PhilHealth sa mga senior, pero ito ay base lang. Hindi niya lahat kayang i-cover. May 20,000 pesos na libreng gamot sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap program. Ilan ang nakakaalam neto sa atin? At libreng maintenance medicine sa Government Healthcare Center para sa hypertension at diabetes, libreng-libre. Ito ang mga hidden benefits na pag-uusapan natin ng mas malalim sa susunod na segment.
Pillar number 2, sapat na kita. Ang SSS at GSIS pension ay ang iyong income foundation. Pero kailangan ng karagdagang layer kahit maliit para maiwasan ang zero surplus na situation. Ang minimum target, 2,000 hanggang 5,000 pesos bawat buwan na additional income. Paano? Pag-uusapan natin ng mas detalyado sa segment 4. Pillar number 3, control ng gastos. Ang retirement income ay fixed. Ang gastos kung walang sistema ay variable. At kapag mas lumalaki ang variable kaysa sa fixed, doon nagsisimula ang krisis. Ang pagkontrol ay hindi pagsasakripisyo. Ito ay karunungan. May malaking pagkakaiba ang hindi nai-enjoy ang buhay at may sistema sa pag-i-enjoy nang hindi lumalagpas sa budget. Balikan natin si Aling Linda, pero this time may kontroladong budget na siya. At kung makakatipid siya ng 3,000 kada buwan, 36,000 pesos ito kada taon na pwedeng isave for investing in emergency fund. Ito ang pinaka-understated na segment sa buong episode kasi ito ay pera na nasa batas na may karapatang makuha ng bawat Pilipinong senior citizen. Pero kadalasan hindi nila kiniklaim dahil hindi nila alam at ngayon pag-usapan natin ang lahat ng ito ng malinaw. Una, 20% discount plus VAT exemption on all medicines na umaabot ng halos 32% total savings. 20% on doctor professionals fees, laboratory tests, X-rays, diagnostics at 20% na discount on restaurants plus VAT exemption. 20% discount on public transportation, jeepney, bus, MRT, LRT, taxi, ferries, PNR. 20% discount on hotels, leisure venues, movies, concert, parks, museum. Income tax exemption up to 250,000 pesos annually. Priority lanes in all banks, hospitals, and government offices. Tignan natin kung magkano ang aktwal na natitipid ni Aling Linda kung gagamitin niya lang ang lahat ng benepisyong ito. Kung ang maintenance medicine niya ay 3,500, it's a discount of 1,120 kada buwan. Doctor's consultation, 40 pesos kada buwan. Laboratory, 133 pesos. Groceries at partner stores, 350 pesos. Transportation, 200 pesos. PhilHealth Yaka free medicines, 1,667 kada buwan. Government Health Center free maintenance medicine na 1,000 pesos. Ang conservative estimate monthly savings nasa 4,510 na sa loob ng isang taon, it's 54,120. At itong 4,510 na ito ay pwedeng ma-add sa kanyang savings. 4,510 kada buwan. Hindi ito bonus, hindi ito regalo. Ito ay karapatan na nasusulat sa batas. At maraming senior citizen ang hindi ito nakukuha dahil walang nagturo sa kanila. At bukod dyan, meron tayong additional na senior citizen benefits na Expanded Centenarians Act na 10,000 pesos pag tumungtong kayo sa edad na 80, 85, 90, and 95. And 100,000 pesos naman kapag tumungtong kayo ng 100 years old, may kasama pa itong presidential letter. At bukod dyan, depende sa inyong LGU, meron pa kayong 1,000 pesos to 5,000 pesos na quarterly senior allowance sa inyong local government. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ngayon kung ikaw ay 60 years old o mas matanda na, kumuha ng senior citizen ID sa OSCA ng inyong lungsod o munisipyo, dala ang valid ID at dalawang ID pictures. I-enroll sa PhilHealth Lifetime Member Status, mag-check ng contributions history online sa PhilHealth iConnect. Kumuha ng PhilHealth Yakap Gamot Card. Libre ito, 20,000 pesos na gamot bawat taon. Bisitahin ang pinakamalapit na government health center at tanungin ang libreng maintenance medicine. Alamin ang LGU senior allowance sa inyong barangay. May mga nagbibigay ng quarterly na 1,000 to 5,000 pesos. I-register sa DSWD SOCPEN kung wala kang ibang pension at indigent ka. Ngayon, ang pinaka-importanting tanong sa episode na ito, kung ang pension ay hindi sapat, saan pa maaaring manggaling ang dagdag na kita? Ang sagot ay ang tinatawag kong retirement income stock. Ang pagbibuild ng maraming retirement income kahit na maliit, na kapag pinagsama-sama ay magbibigay ng magandang dignidad sa retirement mo. Katulad na lamang ng Pag-ibig MP2 na sa ngayon ay kumikita ng 7.12 per annum, tax-free,
government-backed, no maximum contribution. Kung ikaw ay maglagay ng 100,000 pesos, isang taon kikita ito ng 7,120 o monthly 593. Kung 300 ang ilalagay mo, that's 21,360 kada taon o 1,780 kada buwan. Kung kalahating milyon naman, 35,600 kada taon o 2,967. Pwede ka rin mag-invest sa Money3 Global Dynamic Income Paying Fund. Kung maglalagay ka ng 150,000, kikita ito ng 9,075 o kada buwan na 756. At kung 300,000 pesos, kita ito ng 18,150 pesos monthly, 1,512. While kung kalahating milyon, kikita ito ng 30,250 pesos kada taon or 2,521 kada buwan. Ang kagandahan sa Money3 Global Dynamic Income Paying Fund, ang investment mo ay nag-a-appreciate bukod doon sa iyong dividendong matatanggap. Pwede ka rin mag-open ng time deposit using a digital bank katulad ng Tonic na kayang magbigay ng 8% kada taon. Na kung maglagay ka dito ng 50,000 kada taon, that's 4,000 or 333 kada buwan. Kung 100,000 naman, that's 8,000 pesos kada taon or 667. Kung sa Maya Bank naman na nagbibigay ng 3.5 na base na kayang umabot ng 15% na conditional, ang 100,000 pesos mo ay kayang kumita ng 3,500 kada taon or 292 kada buwan. Ang REIT naman ay kayang magbigay ng 6.11 na annual dividend yield na may quarterly payout. Kung maglalagay ka rito ng 100,000 pesos, that's 6,110 kada taon o 509 kada buwan. Ngayon, ipakita natin ang retirement income stock para kay Aling Linda. Hindi siya millionaire, ngunit nagtipid siya ng konti sa bawat buwan na nakakalipas na mga taon. At meron siyang 300,000 pesos na ipon na kung ang gagawin niya ay una, ilagay sa passive income from savings katulad ng pag-ibig, kaya itong magbigay ng additional na 593 kada buwan. Sa Money3, kayang magbigay ng 756 kada buwan or sa Tonic na 333 pesos kada buwan. At kung ima-maximize niya ang kanyang senior citizen benefits at dagdagan niya pa ng light active income katulad ng pag-tutor, online selling na kayang kumita ng additional na 8,000 pesos plus ang kanyang government pension na 6,548, ang total combined monthly neto ay 14,699. With pension, papalo siya ng 21,247. At kung ang monthly expenses niya ay 15,000, magkakaroon siya ng 6,247 pesos na monthly surplus. At kung ang total surplus niya na 74,464 ay mailalagay niya o maidadagdag niya sa MP2 niya, potentially in 3 years, aabot ito ng 241,464. The secret is not one big investment. It is the accumulation of many small decisions over time, like drops of water flowing in the same direction until they become a river. Bago tayo pumunta sa mga case studies, gusto kong bigyan kita ng assignment. Kumuha ka ng ballpen at papel. Huwag gamitin ang iyong cellphone. At sagutin mo ito with full honesty. Question number 1. Magkano ang inaasahan mong monthly pension? SSS, GSIS, pareho ba? Combined total. Mag-login ka sa my.sss or GSIS online. Check mo ang actual estimate. Magkano ang totoong monthly expenses mo kapag nag-retire ka? Hindi ang wants, ang realistic na kakailanganin. Pagkain, gamot, utility, pamasahe, medical, leisure. Mayroon ka bang emergency fund na hindi gagalawin? Nasaan ito? Sa digital bank ba na kumikita? Target, dapat minimum 6 months ng expenses at dapat liquid ito. Mayroon ka bang sapat na life and health insurance? Magkano ang total nito? Kailan mo ito huling na-review? If you need help in reviewing it, let me know. Ang target, minimum 5 years ng income for critical illness coverage. Bukod sa pension, may iba pa bang income sources? MP2, Money3 GDIF, REIT, Tonic Time Deposit, negosyo, sideline. Kung wala, kailangan magsimula ka na. At sa magkano? May senior citizen ID ka na ba? Nagagamit mo ba ang lahat ng benepisyo? Senior citizen discounts, PhilHealth Lifetime, yakap gamot? Alamin mo ang lahat ng mga ito. Kung hindi mo masagot ang karamihan sa mga tanong na ito,
Okay lang, basta't simulan mo ang mga ito. Ang hindi alam ay pwedeng matutunan. Ang mahirap ay yung hindi ginagawa. Don't be ashamed of it. Do not let it overwhelm you right now. Knowing where you stand is the beginning of change. At kung kailangan mo ng tulong ko, I'm a licensed financial advisor and registered financial planner. Kaya ito ang gawin mo ngayong linggo. Sagutin ang 6-question check-up, written, hindi sa isip lang. Mag-login sa my.sss at i-check ang projected pension. Mag-open ng Pag-ibig virtual account at tignan ang MP2 options. Mag-open ng Money3 Global Dynamic Income Paying Fund. Kumuha ng Senior Citizen ID sa OSCA kung wala ka pa. I-check ang PhilHealth contribution records at lifetime member status. Kumonsulta sa licensed financial planner para gawing konkreto ang plano. Ito ang tanong na madalas hindi tinatanong ng mga baguhan sa retirement planning. Hindi lang paano mag-invest, kundi paano gumastos ng may sistema. Kasi ang pinakamalaking takot ng retiree ay hindi lang ang maubusan ng pera. Ito ay ang hindi alam kung kailan at magkano ang pwedeng gastusin kada taon. A good retirement is not just about accumulating enough money. It is about having a system that allows you to spend with peace of mind without constantly worrying that everything will run out. Narito ang simpleng framework na tinatawag kong the 3-bucket retirement withdrawal framework. Bucket number 1, cash bucket. Nagagastusin mula ngayon hanggang 2 taon na ang laman nito ay emergency fund na 12 to 24 months of living expenses na magandang ilagay sa digital banks na time deposit na high yield savings na liquid. Ang goal nito para hindi mo kailanganing mag-withdraw sa iyong investment kahit na may crisis. Ito ang iyong buffer ng kapayapaan. Ang bucket number 2 naman is your income bucket. Ang laman nito ay conservative investments katulad ng MP2, Money3 GDIF, REITs, balance funds. Ang goal nito ay kumita siya at mag-replenish ng bucket 1 bawat taon. Ang bucket 3 naman is your growth bucket. Ito ay gagamitin later, 7 years and up. Ang laman niya ay long-term assets, equity funds, stocks, property. Saan siya magandang ilagay? Sa mutual fund, UITF, PSE Stocks, Global Fund kung applicable sa edad mo. Magtatayo ito ng legacy para sa susunod na henerasyon kung sakaling hindi mo siya magamit. Ang diskarte ay gumastos mula sa bucket 1, cash first. Kapag bumaba ang bucket 1, i-replenish ito mula sa bucket number 2. Hayaan ang bucket 3 na lumago, huwag gagalawin maliban sa necessity. Para kay Aling Linda, ganito ang magiging itsura ng 3-bucket approach niya. Ang bucket 1, replenish automatically every year from MP2 and Money3 dividends. Aling Linda never touches her principal unnecessarily. Her money outlives her needs, not the other way around. Ang 3-bucket method ay nagbibigay ng pinaka-importanting bagay sa retirement. Hindi ito financial return, ito ay peace of mind. Knowing that you have the right system, that is what allows you to sleep peacefully at night. Ngayon, kwentuhan kita ng tungkol sa 2 taong ito. Parehong Pilipino, parehong nagtrabaho ng maraming taon, parehong may SSS pension. Iisa ang pinagkaiba, ang mga desisyon na ginawa nila. Parehas na age 55 na malapit nang magsipag-retire at parehas na may savings na 300,000 pesos. Ngunit ang isa, si Aling Linda, nagsimula ng maghanda dahil alam niyang 5 taon na lamang titigil na siya sa kanyang trabaho. Kaya naman, naglaan siya ng 100,000 pesos sa MP2, another 150,000 pesos naman ng kanyang savings ay inilipat niya sa Money3 Global Dynamic Income Paying Fund at nag-time deposit siya ng 50,000 pesos sa Tonic. After 5 years, ang kanyang 300,000 pesos ay nasa 637,665 pesos na kumikita ng 3,460 kada buwan. At pagtungtong niya ng 65, agad niyang minaximize ang kanyang senior citizen benefit. At dahil may side hustle siya habang nagre-retire, kumikita pa rin siya ng 5,000 pesos kada buwan. At kasabay nito, dahil nag-maximum contribution siya sa SSS, tumatanggap siya ng 18,000 pesos na pension. At dahil kontrolado niya ang kanyang budget, gumagastos lamang siya ng 16,000 pesos kada buwan. At dahil dito, may surplus pa siyang 14,960 na pwede niyang dagdag sa kanyang MP2 at Money3
upang patuloy pang lumaki ang kanyang dividendo. While si Mang Ben naman, ang 300,000 pesos niyang pera ay pinang-enjoy lang ng pinang-enjoy at ibinigay sa kanyang mga anak. At pagdating ng age 60, hindi kumuha ng senior citizen card, hindi niya alam ang Yakap PhilHealth, hindi nag-invest, walang savings, walang budget. Pagtungtong niya ng age 60, yes, tumatanggap siya ng katulad na pensyon na 18,000 at dahil dito, kapos na kapos ito. At pag kinakapos, hihingi ng tulong sa mga anak. Parehong tao, parehong pensyon, parehong simula. Ang pagkakaiba, hindi ang laki ng sahod nila noong bata pa sila. Hindi ang swerte, hindi ang trabaho, hindi ang pinagmulan. Ang pagkakaiba ay ang mga maliliit na desisyon na ginagawa ng paulit-ulit sa tamang direksyon. At yan ang pwedeng gawin ng lahat ng taong nanonood ng episode na ito. Alam ko na ang maraming nanonood neto ay hindi mismo mga senior citizen. Maaring ikaw ay ang anak, ang pamangkin, ang kapatid na may matandang magulang at maaaring iniisip mo ngayon habang nanonood, paano ko matutulungan ng tatay ko, ang nanay ko, ang lolo ko, ang lola ko? The greatest gift a child can give their parents is not just money. It is the right knowledge that empowers them to live without having to ask for financial support. Kaya ano ang kaya mong gawin para sa kanila? Una, kumuha ng senior citizen ID para sa kanila. Samahan sila sa OSCA magpasa ng mga requirements. I-set up ang PhilHealth Lifetime Membership. I-check ang contribution history online sa PhilHealth iConnect. Kung kulang, pwede pang mag-voluntary na babayaran para makumpleto. I-enroll sa Pag-ibig MP2 online. Bukas ang MP2 para sa lahat ng may Pag-ibig membership. Kahit maliit na halaga, tulad ng 1,000 pesos kada buwan, maliit sa simula pero lalaki rin ito eventually. Kung may extra savings sila na higit sa 125,000 pesos na natutulog lang sa ilalim ng kama, i-open sila ng Money3 GDIF. I-open sila ng digital bank account para sa kanila. Tulungan sila mag-open ng Tonic or Maya. Ipaliwanag ang difference ng 8% versus 0.25%. Gawin ang family financial planning meeting. Pag-usapan openly, magkano ang pensyon, magkano ang kailangan, at paano magtutulungan bilang pamilya bago pa may krisis. I-share ang video na ito dahil ito ang topic na kailangan nilang marinig. Ang pag-aalaga sa magulang ay hindi nangangahulugan ng pagbabayad ng lahat ng gastos nila sa iyo. Nangangahulugan ito ng pagtulong sa kanila na maging higit na self-sufficient. At iyon ang pinakarespetadong paraan ng pagmamahal sa ating mga magulang. Mga kaplanadong buhay, ang pinakamabigat na bagay na naririnig ko bilang financial planner ay hindi tungkol sa pera. Ito ay ang mga retiree na tahimik na bumubulong ng, "Sir Chris, ayokong maging pabigat sa mga anak ko." At sa bawat pagkakataon na naririnig ko yon, ang nasa isip ko, ito ay isang tao na nagmahal, nagtrabaho, nagsakripisyo. At ngayon, gusto pa rin nilang protektahan ang mga mahal nila kahit sa pagtanda nila. Yon ang katangian ng isang mabuting Pilipino. Hindi ito weakness, ito ay pagmamahal. Hindi mo kontrolado kung gaano kalaki ang ibibigay ng SSS o GSIS sa'yo. Pero kontrolado mo kung paano mo ito pamamahalaan. Kontrolado mo kung magbibuild ka ba ng emergency fund. Kontrolado mo kung kukuha ka ba ng senior citizen ID at gagamitin ang lahat ng benepisyo nito. Kontrolado mo kung magbubukas ka ng MP2. Kontrolado mo kung mag-i-invest ka sa Money3 Global Dynamic Income Paying Fund. Kontrolado mo kung magkakaroon ka ng sistema. At sa bawat desisyon na ginagawa mo ngayon ay pagbibuild ito ng dignidad ng iyong kinabukasan. Ang retirement ay hindi isang date sa kalendaryo. Ang retirement ay isang desisyon na ginagawa mo ngayon. Huwag hayaan na ang bahala na ang magdesisyon para sa iyo. Palitan mo ito ng plano. Replace fear with preparation and always choose planadong buhay. The greatest legacy you can leave your family is not the amount of money you leave behind. It is the example of someone who lived with dignity and planned for it. Ako si Captain Chris Cervantes, ito ang Planadong Buhay. Hanggang sa susunod na episode, tandaan, maunlad ang pamumuhay sa Planadong Buhay. Kardinal